Napangiti si Cassandra habang nakatingin sa salamin. Suot niya ang kanyang cosplay costume na isang human rabbit. Kulay itim ito at hapit na hapit sa katawan niya. Ano Manang, ayos po ba? Tanong niya kay Manang Oli, ang matandang nani niya. Halos ilang taon na rin itong nanunungkulan sa kanya bilang yaya niya. Napangiti naman ng matanda. Napakaganda mo Iha, kahit kailan. Pero hindi ba't masyadong hapit na hapit iyang suot mo? Kitang-kita ko ang bawat kurba ng katawan mo. Nag-aalalang sambit ng matanda. Manang, kaya nga po ito ang sinuot ko dahil cute po ko dito. Hindi po ba? Tanong niya sa matanda, saka napangiti dito. Hindi naman maipagkakaila na cute talaga si Cass at talagang bumagay sa kanya ang kasuotan. Sadyang conservative lamang ang matanda, kaya medyo nag-aalala siya para sa alaga. Napabuntong hininga na lamang ito, saka tumalikod at kinuha ang mga kalat sa sahig. Kung iyan ang ikasasaya mo Iha, masaya na rin ako. Mag-iingat ka dun ha, baka kung anong mangyari sa'yo. Sambit pa nito sa kanya. Napangiti naman si Cass, saka humarap sa ginang bago ito lumabas. Opo Manang! Sambit niya dito. Nang makalabas na ito sa pinto, ay humarap ulit siya sa salamin. Napangiti pa siya nang makita muli ang itsura sa salamin bago muling nagtungo sa kama upang kunin ang mga gamit. Bit-bit ang kanyang maliit na bag ay nagtungo na sila sa labas. Nakasunod naman sa kanya si Kylie, ang kanyang alalay, upang dalhin ang iba niyang gamit. Ma'am Cass, samahan pa po ba kita papunta sa venue? Tanong nito sa kanya nang makaakyat siya ng kotse. Napailing naman siya. No need, I have a plan to surprise them, kaya mahalata nila kapag kasama kita. Napangiti naman ang kanyang assistant. Sige po Ma'am Cass, ingat at enjoy ka po sa party niyo. Sambit nito sa kanya. Napangiti na lamang siya bago isinara ng driver ang pinto. Excited naman siya na inayos ang upo habang nakatingin sa labas ng bintana. Ma'am, saan po tayo ngayon? Nakangiting tanong ni Ronald, ang personal driver niya. Kuya, sa Ailey Tower po tayo. Sambit niya dito. Tower 1 po ba ma'am? Napakunot noo si Cass bago tumango. Opo kuya. Sagot niya dito. Hindi na ulit nagsalita pa si Cass matapos noon. Sa katunayan ay malapit siya sa kanilang mga tauhan. Mula bata pa kasi siya ay nandito na ang mga ito at nagsisilbi sa kanilang pamilya. Isang masiyahin at magalang na bata si Cass, kaya naman wala ring reklamo ang mga tauhan nito. Hindi siya spoiled at mapangmata sa kapwa. Hindi naman kasi siya pinalaki ng parents niya upang mangtapak ng tao at ganoong ugali din ang nakita niya sa mga ito, kaya naman hindi rin siya lumaking bastos. Ilang saglit lamang ay nakarating na rin sila sa nasabing tower. Hindi naman kasi ganoon kalayo ang bahay nila mula dito. Agad na siyang bumaba ng kotse nang pagbuksan siya ng kanyang driver. Suot ang kanyang trench coat ay naitago niya ang kanyang suot na costume sa loob. Napangiti siya kay Kuya Ronald. Salamat po kuya, tatawag na lang po ako kapag pauwi na ako. Nakangiting sambit niya dito. Bahagyang yumuko ang driver at kumiti. Sige lang po senyorita, isang tawag niyo lang ay dadating agad ako. Natawa tuloy si Cass, ngunit hindi na siya nagsalita pa at nagpatuloy na lamang sa paglalakad papasok. Kilala siya ng nasa front desk, kaya naman tuloy-tuloy na siya. Nagpatuloy na siya sa pag-akyat hanggang sa makarating sa nasabing unit. Napangisi siya. Yes, finally! Nakangiting sambit niya sa sarili habang nasa harap. Sa katunayan ay matagal na niyang hinihintay ito.
ang kanilang cosplay party. Matagal na rin niyang pinlano na gulatin at sorpresahin ng mga kaibigan. Kaya naman kahit wala pang oras para sa kanilang party, ay nauna na siya dito sa venue. Eh? Hello? Tawag niya pa na mabuksan ng pinto. Purong kadiliman lamang ang makikita, kaya naman humakbang na siya papasok at nagpatuloy sa paglalakad. Vince? Kendra? Tawag niya pa, ngunit walang sumasagot. Napakunot noo siya nang mabuksan ng ilaw. Isang malaking box ang nasa gitna at may mga simpleng dekorasyon din sa paligid. Agad siyang napangiti. Naku, umalis sila na iniwan ang silid na to ah. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tinanggal na niya ang suot na trench coat, kaya naman tanging ang manipis at hapit na costume na lang ang bumabalot sa kanyang katawan. Opa, sino ka dyan? Natatawang anas niya sa kanyang sarili at bahagya pang umarte na para bang isang rabbit. Ngunit ang pag-arte niya ay animoy isang tigre. Rar! Sambit niya. Cute ang pagkakabigkas niya noon, kaya natawa rin siya sa sariling isipan. Tamang-tama, pagbalik nila ay paniguradong magugulat sila sa akin. Wait, saan ba ako pwedeng magtago? Tanong niya sa kanyang sarili. Naglakad-lakad pa muna siya, bago napadaan sa isang whole body mirror. Napangiti siya nang makita ang sariling refleksyon. Ang cute ko talaga! Tuwang-tuwa na sambit nito sa kanyang sarili hanggang sa marinig ang sunod-sunod na yabag sa labas at tila ba'y tawanan. Shucks, nandiyan ata sila. Wait, where could I hide? Wait! Natatarantang sambit niya habang naghahanap ng pwedeng pagtaguan. Hanggang sa maya-maya ay napansin niya ang box na nasa tabi. Bahala na. Sambit na lamang niya sa kanyang sarili. Ni hindi nga niya alam kung para saan ang box na ito. Pero bahala na. Ang importante ay makapagtago siya at masurpresa ang mga kasama. Napatingin pa siya saglit sa pinto bago tuluyang pumasok sa loob. Mainit at masikip ang loob ng box, ngunit hinayaan na lamang niya at tiniis ito. Saglit lang naman ito at nais niya lang talagang masurpresa ang mga kaibigan. Bro, where are we going? Rinig niyang boses ng isang lalaki. Come on, it's not that big. It's just a small gift. I'm sure you'll enjoy this. Sambit naman ng isa. Fuck, kapag talaga kung ano to, Jordan. Inis na sambit ng lalaking nakapiring. Maya-maya ay tuluyan na nilang binuksan ng box. Napangisi agad ang mga kaibigan nito nang makapasok sila. Makikita sa harapan ang isang malaking box. Ayan, nandito na tayo. I'll take this off ah. Sambit ng kaibigan niya. Hinintay naman ang lalaki na tuluyang matanggal ang piring niya. Sa kabilang banda, ay init na si Cass sa loob ng box. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, ay agad na siyang tumayo at itinaas ang kamay dahilan upang masira ang box na pinagtataguan. Okay, here I go. 1, 2... Wah! Panggugulat ni Cass sa mga ito, kasabay ng pagkakatanggal ng piring sa mata ng lalaki. Tila ba may dumaan na anghel sa pagitan nilang lahat. Natutop naman ang bibig ni Cass nang makita ang 5 kalalakihan na nakatingin sa kanya. Lahat ng mga ito ay gulat at hindi inaasahan ang nakita. Habang ang mga lalaking ito naman ay hindi maiwasang magtaka. Gayunpaman ay napansin agad nila ang suot ng dalaga. Agad na napalunok ng laway si Jordan nang makita ang malulusog nitong dibdib na bakat sa suot na damit at maging ang makinis at maputi nitong hita. What the? Agad na nanlaki ang mga mata ni Cass.
at dinuro ang mga lalaki. Sino kayo? Asan si Vince? Si Kendra? Malakas na sigaw niya sa mga ito, ngunit nanatili lamang ang tingin ng mga lalaki sa kanyang kasuotan. Agad tuloy siyang napatakip ng kanyang katawan. Mga manyak! Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Nanginginig at kinakabahan na tanong niya sa mga ito. Doon lamang natauhan ng mga lalaki at agad na napaiwas ng tingin. My eyes! Sambit ng isa na animoy isang kasalanan ang nagawa habang pilit na kinukusot ang mata. No way! That's too beautiful! Sambit naman ng isa. Jordan, I could see an angel. Me too, bro. That's not a human rabbit. Sambit naman ng kasama nito. Mas lalo tuloy na mula sa kahiyan si Cass dahil mahahalata na masyadong nabighani ang mga lalaking ito. Hanggang sa napadako ang tingin niya sa isang lalaki na nananatili pa ring nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Galit na sigaw ni Cass sa lalaki. Napamaang naman si Uno nang marinig ang reklamo nito. This is your surprise for me? Mahinang tanong nito sa mga kaibigan. Napahinto ang mga kasama nito at nagkatinginan. No, it's not the... You mean I will be with this girl tonight? Hindi makapaniwalang tanong ni Uno. Nagkatingin na naman ang magkakaibigan. Hindi nila alam paano ipapaliwanag sa kaibigan na hindi ito ang babaeng tinutukoy nila. Jordan, nasa na ba si Crystal? Akala ko ba nandito siya sa tower? Hindi maiwasang mainis na sambit ni George. Wait, tawagan ko ulit. Sambit ng lalaki at bahagyang lumayo. Habang si Cass naman ay hindi maiwasang mapatingin at mapakunot noo kay Uno. Huwag ka nga tumingin sa akin! Tusukin ko yung mata mo eh! Masungit na sambit niya dito. Napangisi si Uno at akma na sanang magsasalita nang bigla siyang hilain ni George. Bro, come with us for a second. Hindi na nakapagsalita pa si Uno nang mahila na siya ng mga ito, habang si Cass naman ay awkward na napatlikod at isinuot pabalik ang kanyang trench coat. Sambit ni Jordan kay Kendra. Agad din siyang napaiwas ng tingin nang mapansin ang costume ni Kendra. Lahat kasi ng mga ito ay naka-costume at cute big fat penguin naman ang costume ni Kendra. You mean, humarap ka sa kanila na naka-costume na, Cass? Tanong naman ni Jenny na nakasuot ng cowgirl costume. Napatikim tuloy si Jean nang makita ito. Napansin iyon ni Jenny, kaya masama niyang tiningnan ng lalaki, na agad na napaiwas ng tingin. Oo nga, I'm sorry na, okay? Hindi ko naman sinasadya eh. Bala ko pa nga kayo surpresahin eh. Papahina na sambit ni Cass. But you're the one who was surprised. Pagpapatuloy ni Uno sa sinabi niya. Napatingin si Cass sa lalaki na ngayon ay prenting nakaupo at nakatingin lang sa kanya. Nahiya tuloy siya. Yeah. Ramdam ang kabado at awkward na aura sa paligid, kaya napatayo na lamang si Yoli at nakangiting nagsalita. Well, nangyari na ang nangyari at wala namang masamang naganap. Why don't we do our party together na lang? Hindi ba't may birthday party sana kayo? Nakangiting sambit ni Yoli sa mga ito. Yes, she's right. Wala naman na tayong magagawa eh. Sabat din ni George na sumang-ayon sa dalaga. Yoli? What are you talking about? Na hindi nga natin kilala mga yan eh. What if masasamang tao mga yan? Letting them in is already dangerous. What more if they stayed here with us? Sambit naman ni Kim na masama ang tingin sa grupo ng mga kalalakihan. Napahawak naman si Caleb sa balikat ni George. I think it's not good to stay here, bro. Ayaw ko rin naman na magstay kasama ang isang ipis sa iisang silid.
Sambit ni Caleb na halatang pinaparinggan si Kim na nakasuot ng costume bilang isang ipis. May mahaba itong antena sa bad ng ulo na animoy na trigger nang marinig ang sinabing yun ni Caleb. Mapapansin agad ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Anong sabi mo? Akmang susugod na sana si Kim dito nang pigilan ito ni Yoli. Kimmy, calm down. Wala namang masama na magstay sila dito. Pasalamat na rin natin dahil inihatid pa nila dito si Cassandra. Sambit ni Yoli sa kaibigan. Napabuntong hiningi naman si George, saka hinarap si Caleb. Caleb, stop that. Ayaw mo nun? Mas marami tayo. The more the merrier. Di ba guys? Nakangiting sambit ni George sa kanila. Napairap naman sa isa't isa sina Caleb at Kim. Ayos naman iyon sa iba, kaya hindi na lang din sila umangal. Dahil nga dito, ay sabay-sabay na lang din sila nag-celebrate ng kanilang party. Isang cosplay party at isang birthday party. Nagkasundo agad sina George at Yoli na parehong nakangiti habang kausap ang isa't isa. Habang sina Kim at Caleb naman na nakaupo sa isang sofa ay nakatingin sa magkabilang direksyon. Ano bang meron sa dalawang yun? Hindi maiwasang maitanong ni Kendra sa sarili nang tumabi sa kanya bigla si Jordan. Pasensya ka na kay Kuya Caleb. Ganyan talaga yan. Allergic ata sa mga babae. Natatawang sambit ni Caleb. Saglit pa na napakunot noo si Kendra sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa dalawa. Kuya Caleb, akala ko'y magkakasing idaran lang kayo. Tanong niya dito. Nope. Si Caleb ang pinakamatanda sa amin. 25 na siya. Sunod naman si Uno at George na 24 na. At ako naman at si Jean, 23. Kwento niya kay Kendra. Napatangu-tangu na lamang ito bago sila nagpatuloy sa pag-uusap. Para bang lahat sila ay may kani-kanyang partner, maliban lamang kay Cassandra na nanatili sa loob ng kusina. Hindi niya magawang makalabas dahil nahihiya pa rin siya lalo na kay Uno. Shit. Bakit ang malas ko naman ngayong araw? Kakainis naman kasi. Bakit pa pumasok ako sa box na yun? Baka naisip ni Uno na handa ako makipag one night sa kanya. Akala niya ako yung hinanda nila na babae para sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin ang bagay na iyon kahit na nagkalinawan na kanina pa. Nang patingin tuloy siya sa salamin at tinignan ng sariling refleksyon. Gusto ko na lang umuwi. Sa isip-isip niya. Hindi niya pa tinatanggal ang suot na trench coat dahil sa nahihiya pa rin siya. Until when she will stay inside. Tanong ni Uno kay Vince. Silang dalawa na lamang ang naiwan sa table. Dahil may kanya-kanyang kausap at kasamang iba. You mean Cass? I'm sure she's still embarrassed. Hayaan mo na lang. Sambit ni Vince. Sa katunayan ay may nobyo si Vince. Kaya naman kahit na nagagapuhan siya kay Uno, ay hindi na rin niya nilandi. Loyal kasi siya sa kanyang nobyo. I think there's nothing to be embarrassed about. Isa pa, nasabi naman niya na nagkamali siya. Sambit nito sa kanya. Ay, ganyan talaga si Cass eh. For sure, hanggang bukas ay nasa isip niya pa rin yan. Sandali pang napatitig si Uno sa pinto ng kusina. Maya-maya ay naisipan na lamang niya na tumayo. Hey, where are you going? Tanong ni Vince sa kanya. I'll talk to her. Pero, don't worry. I won't be anything to her. I will just apologize to her. Huh? Naguguluhan pa si Vince sa ibig nitong sabihin. Pero hindi na rin siya nagsalita pa at hinayaan na lamang si Uno na magtungo doon. Sa kabilang banda naman ay nilantakan na ni Cass ang Graham sa nasa ref. Wah! Ang sarap! Magkuwi kaya ako nito. Tila ba'y isang bata na tumungtuwa at sarap na sarap sa kinakain.
Hindi na nakasara ang trench coat niya, kaya naman nakabukas lang ito sa harapan. Ay, sana lang talaga! Handa ko kumain ng ganito araw-araw. Mangiyak-ngiyak na sambit niya, hanggang sa maya-maya ay may napansin siyang bulto ng tao na nasa bandang pinto. Sinong mga taong to? Bakit sila nandito? Nasaan na sina Vince si Kendra? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang matakot, lalo pa at puro lalaki ang mga ito. Malalaki pa naman ang katawan at di hamak na wala siyang kawala kung sakaling may gawing masama ang mga ito sa kanya. Pasimple niyang kinuha ang kanyang phone at minessage ang mga kasama. Sa kabilang banda naman ay pumalibot ang magkakaibigan at nagbulungan. What do you mean, George? Tanong ni Uno sa kanila. Napabuntong hininga naman ang kaibigan. She's not the one we prepared. Yes. We prepared someone na magiging ka-one night stand mo since birthday mo ngayon. We thought it's the best gift we can give to you, pero we're not expecting this. Paliwanag nito sa kanya. What do you mean? Hindi siya? Takang tanong ni Uno. Napabuntong hininga si George bago humarap kay Jordan. Yes, hindi nga siya. I just talked to Crystal. Nag-message pala siya sa akin na hindi siya matutuloy dahil sumakit ang puso niya. She have a period today at ngayon ko lang nabasa. Sambit ni Jordan na hiyang-hiya sa sarili. Napabuntong hininga naman ang mga ito. Napatingin si Uno sa babae na ngayon ay abala sa pagtitipa sa cellphone. Then who is she? Takang tanong ni Uno sa kanila. Sabay-sabay silang napatingin sa babae. I don't know. Pero hindi naman nalugi kung siyang birthday gift namin sa'yo. Sul-sul naman ni Kent. Baliw, as if naman nagagawin natin yan. Oo nga, naiwan natin na bukas tong silid na to. Hindi kaya nais na magnakaw? Tanong naman ni Jordan. Nakasuot siya ng trench coat at di basta coat dahil branded yung suot niyo. Mukha bang magnanakaw yan kung ganyan ang mga damit? Tinitigan tuloy nila ng husto si Cass na animoy inaalam ang dahilan kung bakit ito nandito sa unit nila. Sa kabilang banda ay ramdam naman ni Cass ang tingin ng mga ito sa kaniya. Para tuloy siyang manginginig sa takot sa kung ano ang gagawin nito sa kaniya. Napaiwas na lamang siya ng tingin at nagkunwaring abala sa pagtitipa. Oh please, please let me live. Ayoko pang mamatay, please. Sa isip-isip niya at patuloy sa pagdadasal. Ilang sandali lamang ay napansin na lamang niya ang lalaki si Uno na naglakad sa kanyang harapan. Mukhang nais pa sana habulin at pigilan ito ng mga kaibigan, ngunit seryoso lamang itong nakatingin sa kanya. What's your name? Tanong ni Uno sa kanya. Cass. Maikling sagot niya. Nagulat siya nang iabot nito ang kamay sa kanya at animoy nakikipag-shake hands. Inabot naman niya ito saka ito nagpakilala. I'm Uno. Nice to meet you, Cass. Sambit nito sa kanya habang malawak ang ngiti. Hindi naman makapaniwala ang mga ito, ngunit sa huli ay hinayaan na lamang nila. Balot na balot ang katawan ni Cass habang naglalakad sila papunta sa unit ni Vince. Pagbukas ng mga ito ng pinto ay bumungad agad sa kanila si Cass na nakabusangot. Uy, ante! Saan ka nang galing? Naputol na tanong ni Vince sa kanya. Napansin niya ang 5 lalaki na nasa likuran ni Cass. Agad tuloy siyang napahinto, lalo na nang makita kung gaano kagwapo ang mga ito. OMG! Napatili ang bakla dahil dito. Napatingin siya kay Cass upang tanungin ng kaibigan kung sino mga kasama. Ngunit napailing lamang si Cass. Nanlaki ang mga mata ni Vince at tila ba'y naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ha? So, namali ka nga ng pasok sa ibang unit? Gulat na tanong ni Kendra sa kanya. Hiyang-hiya naman si Cass habang nakaupo sa katapat na upuan.
Nakayuko siya habang namumula ang pisngi. Nasa mesa na silang lahat. Naroon ang mga kaibigan ni Cass na sina Kendra, Vince, Yoli, Jenny at Kim. Habang sa kabilang side naman ay naroon sina Jordan, George, Uno, Jean at Caleb. Kung tutusin ay para silang naka-partner by partner, maliban lamang sa baklang kasama nila na si Vince. Oo. Akala ko kasi sa Tower 1 tayo. Nahihiyang sambit ni Cass. Huh? Di ba't sinabi naman namin sa'yo na Tower 2 tayo? Hindi makapaniwalang sagot ni Kendra. Natawa naman si Jordan dahil dito. Ayos lang yun. Kalimutan na lang natin. Pasalamat ka, Cass, at sa unit ka namin nakapasok at hindi sa unit ng iba. Dahil baka ano nang ginawa nila sa'yo kung makikita ka nilang ganun ang suot. Medyo natatawang sambit ni Jordan. Saka na ilagay ang kamay sa likuran ng batok. What do you mean by that? Ano mo suot niya? Usisa naman ni Kendra habang seryosong nakatingin kay Jordan. Saglit na natigilan ng lalaki bago umayos ang upo at sinagot ang dalaga. Nakasuot siya ng human rabbit costume na kulay itim. Medyo madilim kasi sa kusina, kaya naman inaninag niya pa kung sino ito. Nakasandal ito sa pader habang naka-cross arm. Nakangiti doon si Uno habang pinapanood siya. Ay, mama mo! Gulat ng bulalas ni Cass at agad na napatalikod. Anong ginagawa mo dyan? Nauutal na tanong niya dito. Pasimple siyang sumilip sa lalaki. Pero nakangiti pa rin ito na nakatingin sa kanya, kaya napatalikod ulit siya. Kanina ka pa dyan? Tanong niya dito. Natutuwa naman si Uno na napangiti saka umayos ng tayo. Naglakad siya papalapit sa dalaga. Napansin ito ni Cass, ngunit nanatili lamang siyang nakatalikod. Natatakot at nahihiya siya na humarap rito. What if I am? Tanong ni Uno sa kanya, gamit ang nanunudyo na tono. Nagulat na lamang si Cass nang maramdaman ang dibdib ng lalaki sa kanyang likuran. Ramdam niya ang pagbaba nito sa bandang liig niya. Ang isang kamay nito ay umiikot sa kabila upang abutin ang kutsara na nasa Tupperware na hawak niya. Kung titingnan ay para itong nakayakap sa kanya mula sa likuran. It seems like you like this, Graham. Can I taste it? Pabulong na tanong ni Uno sa kanya habang malapit ang pisngi sa kanya. Hindi na nagawa pang makapag-react ni Cass, lalo na nang gamitin ng lalaki ang kanyang kutsara at kumuha ito sa kanyang kinakain. Simot na simot ni Uno ang kutsara nang ibalik sa kanya. Nauutal na sambit ni Cass. Takang tanong ni Uno. Indirect kiss! Nawala na sa tamang pag-iisip si Cass at bigla na lamang humarap sa lalaki at ipinasa nito ang hawak na Tupperware. Walang lingon-lingon siyang tumakbo palayo dito. Ni hindi na niya ito nalingon kahit na tinawag siya nito. Napangisi naman si Uno nang makita ang nahihiyang dalaga. Hindi niya alam na may mas ikukyut pa pala ito. Cute. Sa isip-isip niya, saka napatingin sa kutsara na hawak at napangiti. Kinabukasan ay nagising na lamang si Cass sa kanyang kwarto. Senyorita, gising na ho kayo. 8:00 na ho. Sambit sa kanya ni Manang. Opo, Manang. Mamaya po. Sagot niya saka napapikit ulit. Ang sakit ng ulo niya. At tila ba ay ang bigat ng katawan niya na bumangon. Napamulat ulit siya at napatingin sa orasan sa kabilang table. It's already 9 a.m. Sa isip-isip niya. Wala na tuloy siyang choice kundi ang bumangon. May shoot kasi siya mamayang 3:00, kaya naman napabangon na siya. Napaunad siya saka napansin ang suot niya kagabi. Oh fuck, ang sakit ng katawan ko. Sa isip-isip niya. Matapos noon ay sandali siyang natulala
at naalala ang nangyari kagabi. Napahawak siya sa ulo. Shit! Hindi ka na talaga makakaulit sa akin, Vince! Akala ko pa naman ihahatid niya ako eh. Itatapon rin pala ako kay Uno. Sa isip-isip niya. Hindi na kasi niya natawagan ng kanyang driver dahil sabi ni Vince ay itong mag-ahatid sa kanya. Ngunit noong pauwi na sila, ay bigla na lamang nawala si Vince at sinabing may emergency. Ang ending, si Uno na ang nagpresenta na maghatid sa kanya. Bahala na nga. Ang importante ay hindi na kami ulit magkikita ng lalaking yon. Bukod sa kahiyan na ginawa ko sa kondo nila, ay nasukahan ko pa siya kagabi. Ay, ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Cass? Saway niya sa sarili, saka napailing. Makalipas ang ilang saglit, ay bumaba na rin siya at naabutan ng kanyang parents na naghihintay na sa kanya. Iha, maupo ka at sabay-sabay na tayong kakain. Good morning, Ma'am, Dad. Bati niya, saka hinalikan ng mga ito sa pisngi. Good morning, sweetheart. Bati ng ina. Do you work today, Iha? Tanong ng ama. Yes, Dad. May commercial shoot po ako later. Pero saglit lang daw po yun. Magalang na sagot niya. That's good. We have a dinner to attend tomorrow. Friend namin and mami mo before na kakauwi lang din sa Pilipinas kahapon. Kaya naman magdi-dinner tayo kasama sila. Sambit ng ama niya. Sige po, Dad. I think I could make it naman po by 7. Sagot niya. Napangiti ang mga ito bago sila sabay-sabay na kumain. Pagdating ng 1:00 ay bumiyahe na rin siya papunta sa venue para sa kanyang shoot. Yes, madam. Hindi naman tayo na late. Maaga lang daw talaga sila nag-set up. Sagot sa kanya ng kanyang personal assistant. Napangiti na lamang siya. That's good. Sambit niya dito, saka ipinagpatuloy ang pagpapa-makeup sa kanyang makeup artist. Cut! Congratulations everyone! That's all set! Malakas na sigaw ng direktor. Nagpalakpakan naman ng mga tao at staff na nanonood sa endorsement shooting ni Cass. Wow! Ang galing mo talaga, Cass! Ang beauty! No wonder bakit ang taas ng rate mo for the endorsement. Nakangiting sambit ng direktor sa kanya. Ay, salamat po, Direk. Ang galing din po kasi ng staff and crews nyo, kaya ang ganda ng shoots natin ngayon. Sambit niya dito. Hay nako, hindi na ako magtataka kung magagayuma mo ang mga customer na bumili nitong beauty products na to. Tuwang-tuwa na sambit nito sa kanya. Natawa na lang tuloy si Cassandra. Sa katunayan ay hindi naman niya kailangan ng trabahong ito. Ngunit dahil kahit papaano ay gusto niya rin ng libangan, ay pinasok na rin niya ang pagiging model endorser ng mga sikat na brands. Sige na po, Direk. May family dinner pa po kasi kami ngayon eh. Paalam niya dito. Oh, sure. Ingat ka ha. Hindi pwedeng magasgasan ng peslak mo. Biro pa sa kanya ng direktor. Natawa na lamang siya dito bago sumakay sa kotse. Nang may sara na ang pinto, ay napalaglag balikat si Cass. Ay, kapagod. Sambit niya, saka napasandal sa kanyang upuan. Are you okay, madam? May massager tayo dito. Alok pa ng assistant niya sa kanya. No, I'm good. Medyo nanibago lang ako dahil ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng shooting. Sagot niya dito, saka napasandal sa balikat ng PA. Para siyang bata na nakasandal dito at nakapikit. Bahagya naman itong tinapik ang ulo niya. Sige lang, madam. Matulog ka muna dyan at ako ang bahala sa'yo kapag malapit na tayo sa dinner ng family niyo. Thank you, Arian. Halos 1 oras din siyang nakatulog bago siya ginising ng kanyang PA. Huh? It's already what? 6:12 na, Arian! Bakit ngayon mo na ako ginising? Tanong niya dito. Calm down. Saglit na naman tayo magre-retouch eh.
And nakahanda na rin ang mga gamit. So ano, tara na? Napatingin pa si Cass dito at napansin na nakahanda na nga ang mga gamit. Hinayaan na lamang niya ito na tulungan siya sa pag-aasikaso. At saktong 6:45 ay natapos na rin ito sa pag-aasikaso sa kanya. Ayan madam, fresh ka na naman ulit. Nakangiting sambit nito sa kanya. Napatingin naman siya sa salamin. Suot niya ang isang red dress na hapit sa kanyang katawan. Dahil dito ay kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan. Ang sexy mo madam! Sambit nito sa kanya. Napangiti siya dahil dito. Thank you Aryan. Sambit niya dito. Napatawa naman ito saka ibinigay ang bag niya. Paglabas nila ng sasakyan, ay dumiretso na rin siya sa restaurant kung saan sila kakain ng dinner with her fam. Dumiretso siya sa VIP room na pinareserve ng mga ito. Yes, don't worry, she's coming. Sambit ni Tyler sa kaibigan. Oh, nandiyan na palang anak natin. Sabat naman ng isang ginang nang mapansin ng anak na nakangiting naglalakad papasok. Iha, what took you so long? Tanong ng ama nito sa kanya. Ngunit napansin nito ang lalaki na nasa tabi ng anak. Naka-red dress si Cass, habang ang lalaki naman ay nakaitim na suit. Mapapansin agad sa mukha ng dalawa ang gulat. Unti-unting napangisi ang lalaki, habang si Cass naman ay dumiretso na lamang sa kanyang magulang. Ma'am, Dad, am I late? Tanong niya sa mga ito. Hindi naman iha, kararating lang din namin. Sagot ng ama nito. Napatingin naman si Cass sa dalawang tao na nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang mamangha sa isang ginang na nakasuot ng itim na dress. Mapapansin ang pagiging elegante nito sa suot ng mga alahas at maging sa kanyang pagtayo. Napangiti siya. Scarlett, ito ang aming unika ihi ni Tyler. Si Cass. Anak, siya si Scarlett. Best friend ko siya nung college kami. Pakilala ng mami niya sa ginang na nasa harapan. Hello po. Nauutal pa siya ng batiin ito. Oh my God! Oh my God! Is she in her 20s? No way! Bakit ang bata niya tignan? Hindi makapaniwalang tanong ni Cass sa kanyang sarili habang nakatingin dito. And that is Bentley, friend naman ng daddy mo. Sunod na pakilala nito sa lalaking nasa tabi. Malaking tao ito at may kaunting balbas, ngunit kahit ganoon ay mapapansin ang pagiging maitsura nito. OMG! Hot daddy ang datingan! I'm sure heartthrob to nung bata pa. Sa isip-isip niya. Nakipagkamay siya dito at hindi maiwasang batiin ang kagandahan at kagwapuhan ng mga ito. Hello po, good evening. Ang ganda at ang gwapo niyo po. Sincere na pagbati niya. Bahagya pang nagulat si Scarlett, pero napangiti na lang din bago hinila ang kanyang anak na lalaki. Salamat iha. Siya nga pala, siya naman si Uno. Siya ang nag-iisang anak namin ni Bentley. Nakangiting pakilala nito, habang nasa tabi nito si Uno, na ngayon ay nakangiti sa kanya. Unti-unting nawala ang tuwa sa mukha ng dalaga nang makita si Uno. And look at the result, ang pinaghalong ganda at gwapong jeans ni mami. Mayabang na sambit nito sa kanya. Ganda ng lahi namin, no? Biro pa nito sa kanya. Natawa naman ang mga magulang nila dahil sa biro nito, habang si Cass naman ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Sa halip na sumagot, ay napaiwas na lamang siya ng tingin. Habang kumakain, ay tuloy-tuloy ang usapan ng mga parents nila. Oo, kakauwi lang namin kahapon dito. Birthday din kasi nitong si Uno kaya dito namin sinelebrate. Sambit ni Scarlett sa magulang ni Cass. Ah, talaga ba iho?
Pasensya ka na't hindi namin alam. Nakapagbigay sana kami ng birthday gift namin sa'yo. Sambit naman ng mami ni Cass. It's okay, tita. Besides, I got a strange yet beautiful human rabbit present yesterday. Nakangiting sambit ni Uno sa mga ito, saka pasimpleng tumingin kay Cass. Tiningnan niya ang reaksyon nito sa kanyang pilyong sagot. Hindi naman siya nabigo dahil kitang-kita niya ang pamumula nito at panlalaki ng mga mata. Bakit sa dinami-dami na makakasabay ko sa pagpasok dito sa restaurant ay ito pang lalaking to? At higit sa lahat, bakit kailangan siya pang maging anak ng kumare at kumpare ni mom and dad? Gusto ko nalang maglaho at umuwi. Sa isip-isip niya at itinuon na lamang ang paningin sa kinakain. Nagtataka man ng parents nila sa sinagot ni Uno ay nagpatuloy na lamang sila sa kwentuhan. Where are you going, Iha? Tanong ng mami niya sa kanya nang mapansing tumayo siya sa upuan. I'll just go to the restroom, Mom. Paalam niya dito. O sige, bumalik ka kaagad ha? Sambit nito sa kanya. Napatango na lang din siya sa iba nilang kasama bago lumabas ng room na iyon. No, hindi ko na kaya. Kanina ko pa nakikita ang lalaking yun na nakatingin sa akin habang nakangisi. Ano bang problema niya? Nakakainis? Sambit niya sa sarili habang nakaharap sa salamin ng restroom. Naguhugas siya ng kamay habang nakatingin dito. Hindi na niya alam ang iisipin sa lalaking iyon. Kumprontahin ko na kaya siya. Nakakainis na eh. Gutom na ako pero hindi ako makakain ng maayos dahil sa kanya. Inis na turan niya sa sarili. Napatingin pa siya sa sariling refleksyon sa salamin bago ipinagpag ang kamay. Bahala na. Sambit niya sa isipan, saka naglakad na palabas ng restroom. Kung yun ang hanap niya, then pagbibigyan natin siya. Aray! Napahawak siya sa kanyang noo nang mauntog siya sa matigas na bagay habang palabas ng restroom. Napatingala siya dito at nakita ang lalaki. Yo! Napakunot noo siya. Huwag mo ko may-yo-yo dyan. Tabi! Mataray na sambit niya dito. Wow! Sabi nila mabait daw ang isang Cassandra Faith Montero. Mukhang hindi naman eh. Sambit nito nang lagpasan niya ito. Napahinto tuloy siya sa paglalakad at napatingin dito. Pwede ba? Ano bang kailangan mo sa akin ha? Inis sa tanong niya dito, saka humarap sa lalaki. Pa-inosente namang napakibik-balikat ang lalaki. Huh? Ewan ko. I'm just trying to be close to you. That's all. Sagot nito sa kanya. To be close? Iyang creepy mo nga eh. Panay katingin sa akin. Sambit niya dito. Well, there's nothing more creepy than a woman getting inside a guy condo and dressed like a human rabbit. Namula sa inis si Cass dahil dito. Can you please stop? Kagabi ka pa ah. Inis sa sambit niya dito. Natawa naman ng malakas ang lalaki at hinawakan ang kanyang braso nang akma na sana siyang aalis. Wait. Okay. I'm sorry, okay? I'm sorry. I just love your reaction every time I mess with you. I'm sorry. Paulit-ulit na sambit ng lalaki. Napatingin naman si Cass dito. So what do you want? Parang kanyang tanong. Just like what I said, I just want to be close to you. I promise, wala akong balak na masama. Nang malaman ko na ikaw ang anak ni tita, I thought it would be good na maging close din tayo. Katulad ng parents natin, hindi ba? Tanong nito sa kanya habang nakangiti. Napataas naman ang kilay niya. And why do you think so? Hindi naman required na maging close tayo ah. Tanong niya dito. Wala lang. I like you. That's why. Napakunot si Cass.
hindi niya iyon binigyan ng anumang mali siya dahil iba naman ang usapan nila ngayon. Napailing na lamang siya, saka napatalikod. Bahala ka nga, babalik na ako. Nang makauwi na rin at makapagpahinga. Sambit niya dito, saka nagpatuloy sa paglalakad. Sa kabilang banda naman ay naiwan si Uno na nakatingin sa papalayong dalaga. Dahan-dahang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. She probably thinks I'm joking, or in fact, I'm fucking serious to her. Sa isip-isip niya. But it's okay, I'm just starting. I know we will meet again after this dinner. I won't let you go off my eyes. Sambit nito sa kanyang sarili. Nang makabalik naman si Cass, ay agad na niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi rin nagtagal ay bumalik na rin si Uno at umupo sa kaharap na table. Nakangiti ito sa kanya bago nagpatuloy sa pagkain. I'm so fucking tired! Malakas sa sambit ni Cass habang nakahiga sa kanyang kama. Hinayaan niyang mamahinga ang katawan niya hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Mapapansin naman ng isang lalaki na abala sa pagbubuhat ng mga barbells. Halos lahat ng mga babaeng nasa loob ng gym ay napapatingin sa kanya. 26, 27. Pagbibilang niya sa mga binubuhat. Malaki ang katawan ni Uno at isa rin ito sa mga dahilan kung bakit maraming babae ang nabibighani sa kanya. Napangiti na lamang siya nang biglang makita ang pagtunog ng telepono. Kanina niya pa rin kasi ito hinihintay na tumawag sa kanya. Inilapag niya muna ang barbells, saka nagtungo sa isang sulok para sagutin ang tawag. Yes? Hello boss, we got the video already. Sambit nito sa kanya. Napangiti si Uno. Great. Can you please send it to me? I need to see it first. Sambit niya dito. Agad na tumalima ang matanda sa kanya. Yes boss, sending na po. Sagot nito. May mga pinag-uusapan pa sila maliban doon hanggang sa matapos na ang usapan nila. Isang saglit lamang ay napatingin siya sa kanyang mga messenger at nakita ang isang video na sinend sa kanya. Ganoon na lamang ang pagngiti niya nang makita ang endorsement campaign ni Cass. Damn, why is she so gorgeous in here? Sa isip-isip niya habang nakatingin sa screen. Agad siya nag-message sa sekretarya na asikasuhin na ang pag-publish nito sa media. Mabilis namang tumalima ang sekretarya sa kanya. Napangiti siya nang mapanood ang video. Hindi alam ni Cass na ang kumpanyang kumuha sa kanya bilang endorser ay walang iba kundi ang kumpanya ni Uno. Malawak tuloy ang pagkakangiti ni Uno dahil siya ang unang nakapanood ng advertisement nito. Damn, I so fucking like this girl. I will do everything for you, babe. But I don't want to make things quick. Iligawan muna kita and I'll make you my girlfriend. Then magpapakasal, mag-honeymoon, magkakaanak, magta-travel kasama ang mga anak natin. Oh shit, kinikilig na ako, iniisip ko pa lang. Tuwang-tuwa na sambit niya sa isipan habang malawak ang pagkakangiti. Sa kabilang banda naman ay napatingin si Cass sa labas ng bintana. Kakagising niya lamang at dahil umuulan ay tinatamad siyang lumabas ng bahay. Nagstay na lamang siya sa kanyang kwarto. Total ay wala naman ang parents niya ngayon dahil may inasikaso ang mga ito sa kabilang bayan. Senyorita, eto ng gatas ninyo. Napalingon siya kay Manang na may dalang tray. Nasa ibabaw noon ang isang tasa ng gatas at sandwich sa gilid. Ayun, salamat Manang. Kumain na rin ho kayo. Kayo na po bahala sa nilutuin nyo. Tinatamad po kasi ako bumaba eh. Sambit niya dito. Sige iha, wala ka bang request na ulam mo mamaya? Tanong nito sa kanya. Kung ano na lang ho yung ulam na meron sa ibaba Manang, kayo na pong bahala. Hindi naman po ako mapili eh, alam niyo yan. Pagak na natawa ang matanda
O siya, edi ipagluluto na lang kita ng paborito mong sisig. Sambit nito. Lumawak ang ngiti ni Cass nang marinig ito. Yes, sige po. Salamat, Manang. Bahagya pa siyang yumakap dito bago ito lumabas. Bumalik siya sa tapat ng bintana habang nagkakape. Hindi niya maiwasang matuwa habang pinapanood ang bawat patak ng ulan. Maligo kaya ako sa ulan? Parang bata na sambit niya sa isipan. Hindi na siya masyadong nakapag-isip at mabilis na siyang napatakbo pababa. Nagulat pa ang ilang kasambahay na nagtitipon-tipon sa kusina nang makita siyang tumatakbo. Senyorita, ano pong problema? Bakit po kayo tumatakbo? Takang tanong ng mga ito. Napangiti siya sa mga ito. Maliligo po ako sa ulan, Manang. Sambit niya sabay takbo. Napakunot noon naman si Manang at sinubukan pa siyang pigilan. Ay, Diyos ko, kung bata ka, magkakasakit ka niyan. Sambit nito sa kanya, ngunit hindi ito napakinggan pa ni Cass. Nagpatuloy lamang ito hanggang sa makalabas na siya. Nasa loob pa rin naman siya ng gate nila, ngunit naulanan na siya sa kanyang kinatatayuan. Napangiti siya at tila ba'y bumalik ang kanyang alaala noong bata pa siya. Kasama ang ama na naliligo sa ulan. Napapikit siya habang malayang nakalatag ang kamay sa hangin. Patuloy lamang siya sa pag-ikot habang dinadama ang bawat patak ng ulan. Ang saya maligo sa ulan. Mahinang sambit niya habang patuloy sa pagtapak sa mga tubig na naipon sa lupa. Maya-maya ay muli siyang bumalik sa pagpikit at hinayaan ang pagpatak ng ulan sa kanyang katawan. Hanggang sa maya-maya ay napakunot ang noo niya dahil hindi na niya ito maramdaman. Anong ginagawa mo dito? Malakas sa sigaw niya kay Uno nang makita ito sa kanyang harapan habang may hawak na payong. Kaya pala wala siyang maramdaman dahil pinayungan siya ng loko. Tinulak niya ito. Ano ba? Naliligo ako sa ulan eh. Sambit niya dito. Magkakasakit ka dito. Doon ka sa bathroom mo maligo. Saway nito sa kanya. Ayoko nga eh. Mas masaya kapag nasa ulan. Sinumaan niya ito ng tingin. Ano bang pakialam niya kung saan ako maliligo? Maya-maya ay inilaglag nito ang hawak na payong. Dahilan para mabasa na silang dalawa ng ulan. Anong ginagawa mo? Tanong niya dito. Alam mo kung anong mas masaya kaysa sa panliligo sa ulan? Mahinang tanong nito sa kanya. Hindi pa rin pinuputo ng tingin nila sa isa't isa. Nagulat siya nang bigla siya nitong hapitin sa bewang. Ramdam at kitang-kita niya ang usok na nagmumula sa bawat pagsasalita ng lalaki. Bitawan mo nga ako! Mababasa ka! Sambit niya dito habang pilit na tinutulak ang lalaki. Napatakip naman ng bibig ang mga kasambahay na nakasilip sa bintana at kitang-kita ang ginagawa nila. Tila ba ay nagpipigil ang mga ito na mapatili sa sobrang kilig. Alam mo ba kung ano yun, Cass? Tanong ulit ni Uno. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Mas masaya maligo ng may kasabay. Nakangising banat nito sa kanya, saka biglang hinalikan ng kanyang pisngi. Hindi agad nakagalaw si Cass nang maramdaman ng malambot nitong labi sa kanyang pisngi. Habang ang mga kasambahay na nakakita noon ay halos maglupasay sa kilig. Ang tatandaan nyo na pero mga isip bata pa rin kayo. Sermon sa kanila ni Manang Oli. Kasalukuyan silang nasa sofa at nagpapatuyo ng buhok. Pinagpalit na rin sila ng damit matapos nilang maligo sa ulan. Habang abala si Manang Oli sa pag-aasikaso ng kanilang kalat, ay panay tingin naman si Uno sa kanya habang nananatili itong nakangiti. Napansin ito ni Cass kaya agad na siyang nagpaalam sa matanda. Manang, akit na po muna ako. May gagawin pa po pala ako sa kwarto ko. Paalam niya dito
Tumango naman ang matanda, kaya nagpatuloy na siya. Naiwan naman si Uno na sinundan lang siya ng tingin. Iho, tawag ni Manang dito. Yes po. Hindi naman sa nangingialam ako. Alam kong hindi na kayo mga bata. Pero wag mo sana papaasahin ng alaga ko kung hindi ka naman seryoso sa kanya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Hindi pa rin siya pumapasok sa seryosong relasyon noon. Kaya naman sigurado akong importante sa kanyang pagkakataon na to. Sa oras na may namamagitan na sa inyo. Mahabang litanya ng matanda sa kanya. Napayuko si Uno at makalipas ang ilang saglit ay muli siyang tumingin sa matanda. Seryoso po ako, Manang. Simula noong makita ko siya noong birthday ko. Hindi ko na magawang alisin ang ngiti ko sa tuwing nakikita at naaalala ko siya. Sigurado na po ako sa kanya. Sambit niya dito. Saglit na nakipagtitigan si Manang sa kanya. Laani mo'y tinitingnan kung nagsasabi ba siya ng totoo. Maya-maya ay napabuntong hininga ito. Hay, mga kabataan nga naman. Ganyan na ba talaga kayo katapang ngayon? Kung noon ay nagkakahiyaan pa ang mga birhen at ang manliligaw. Natawa ito na tila ay may naaalala. O siya, kung totoo man yan o hindi, hindi ako ang makakapagpatunay kundi ikaw. Salamat po, Manang. Sambit niya dito. Napatalikod si Manang at ipinagpatuloy ang ginagawa. Siya nga po pala, aakit na rin po muna ako kay Cass. Paalam nito sa kanya. Hep? At anong gagawin mo doon? Ang bilis mo naman ata, bata. Sambit ng matanda at pinigilan siya. Natawa si Uno. Huwag po kayo mag-alala, Manang. Hindi po ako ganong klaseng tao. Nire-respeto ko po si Cass at makapaghihintay pa po yun sa kasal namin. Dahil sa sinabing iyon ng lalaki, ay hinayaan na lamang ni Manang ang lalaki. Habang paakyat sa hagdan, ay hindi maiwasang kabahan ni Uno. Hanggang sa makarating siya sa tapat ng kwarto nito at kumatok siya dito. Bukas yan! Sagot nito sa kanya, kaya binuksan niya na ang pinto. Mahahalata ang pagkagulat ni Cass nang makita siya nito. Napaayos ng upo ang dalaga sa kanyang kama. Anong ginagawa mo dito? Pinapunta ako ni na Mami dito. Sambit ni Uno sa kanya. Huh? At bakit ka naman papapuntahin dito ni Tita Scarlett? Ikakausap lang namin kanina. Wala siyang binanggit na pupunta ka. Natawa si Uno. Akala pa naman niya ay tatalab ang rason na iyon. Napakamot tuloy siya ng ulo. Ang totoo niyan, gusto lang kita makita. Honest na sagot ni Uno habang patuloy sa paglalakad at tinitingnan ang mga bagay na makikita sa kwarto nito. Napa-cross arm si Cass. At ano naman ang kailangan mo sa akin, Aber? Tanong nito sa kanya. Aayain sana kita lumabas. Kaya lang, umulan naman bigla. What if mag-Netflix and chill na lang tayo? Nakangising sambit niya sa babae. Nabato tuloy siya nito ng unan. Baliw! Lumayas ka na nga! Wala akong oras sa'yo. Mataray na sambit ni Cass. Saka ibinalik ang paningin sa libro na binabasa. Prente namang napaupo si Uno sa kama nito habang nakangiting nakatingin sa kanya. Ayaw mo magbanding tayo? Paano tayo magiging close niyan? Nakangusong tanong ni Uno sa kanya. Napataas ang kilay ni Cass. At sino bang nais maging close tayo, ha? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa iyo, Cass. Yung mga ayaw mo. Sa gusto mo, kung ano mga paborito mo, o kung saan ka allergic. Lahat ng yun, gusto kong malaman. Kahit mga dark secrets mo. Biro pa nito sa kanya, gamit ang baritonong boses. Pagak na natawa si Cass. Aso ka? As if naman nasasabihin ko mga secret ko sa'yo. Di tayo close, no? Sambit niya dito. Kaya nga gusto ko maging close tayo eh.
Sambit nito sa kanya. Hinampas na lamang niya ang lalaki ng unan, saka iniwan ng tingin. "Tss, bahala ka dyan." Sambit niya. Napalaglag-balikat naman si Uno, saka napatingin sa mesa ng dalaga. Doon niya napansin ang isang action figure. Nangungulekta ka ng action figure niya? Tanong niya dito. Sandaling natigilan si Cass. Oo. Ano naman? I have their limited edition na nilabas last year. You want? Suhestyon ni Uno. Para bang nagningning ang mga mata ni Cass. Yung nirelease mismo ng author? Yep. 10 pieces lang to sa buong mundo. And I'm lucky enough na nakakuha ng 2. Mag-partner pa nga eh. Pagmamayabang niya dito. Tila ba'y nagayong mana si Cass na lumapit sa kanya. Akin na lang ang babae, please. Sambit nito. Napangisi si Uno. Sure, but in one condition. Huh? We will go on a date tomorrow. Sambit niya dito. Ang plano sana ni Uno ay biruin lamang ito. Alam naman kasi niya na hindi ito sasama ng date sa kanya. At simula pa lamang ay okay lang sa kanya na ibigay ng libre ang action figure na iyon kay Cass. Kaya naman hindi niya inaasahan nang bigla itong pumayag. Huh? Are you serious? Gulat niyang tanong. Oo, basta siguraduhin mo yun ah. Sambit ni Cass. Hindi makapaniwala si Uno hanggang sa makababa na siya ng hagdan. Oh, kamusta iho? Tanong ni Manang sa kanya. Successful po, Manang. Napapayag ko po sa isang date. Tuwang-tuwa na balita niya dito. Napangiti tuloy ang matanda. Good siyan, iho. Kinabukasan. Katulad ng napagkasunduan, ay nagkita silang 2 para sa kanilang date. Nakasuot lamang ng isang royal blue dress si Cass at kaunting retouch sa kanyang mukha. Habang si Uno naman ay malakas ang dating sa suot na polo shirt. Uno, sorry I was stuck in traffic kaya medyo na late. Sambit ni Cass, saka naupo sa upuang hinila ni Uno. No, it's okay. Kakarating ko lang din naman. Sagot nito sa kanya. Hindi magawang makapagsalita ni Uno ng mahaba dahil sa sobrang mangha sa dalaga. Tila ba'y natutop ang kanyang bibig. Hey! Can you stop staring? Sambit ni Cass sa kanya. Oh, sorry. I'm overwhelmed. You're simply beautiful. Sambit ni Uno dito. Naramdaman niya ang pagiging genuine nito, kaya hindi niya maiwasang mamula sa kilig. I know. Sagot na lamang niya sa kanapatingin sa lalaki. Sa puntong ito ay napangisi naman si Uno. Ikaw, bakit ka nakatingin sa akin? Am I too handsome? Tanong nito sa kanya. Napakunot noo si Cass. Huh? I was looking at the guy behind you. Prangka na sagot niya, dahilan upang mawala ang ngiti sa labi ni Uno. Ako ang kasama mo sa date pero sa ibang lalaki ka nakatingin. You're a cheater, Cass. Nagdadramang sambit nito sa kanya. Napakunot noon naman si Cass at dinakot ang baba ni Uno at pinaharap sa likuran. Ayun o, don't you think familiar sila? Tanong niya sa lalaki habang nakatingin sila sa 2 tao na panay ang tingin sa kanila. George? Kulat na tawag ni Uno sa kaibigan na nakahudi pa. Wait, Yoli? Sambit din naman ni Cass na tinitingnan pa if tama ba siya. Maya-maya ay awkward na tumayo ang 2 habang nagkakamot ng ulo. Ay, anong ginagawa niyo dito, Yoli? Takang tanong ni Cass sa babae. Sorry be, nagpunta kasi ako sa inyo tapos sabi ng PA mo, pumunta ka daw dito kasama yung kadate mo. Na-curious ako kaya pumunta ako. Kaso ayan,
Nakasalubong ko naman to. Paliwanag niya dito. At ikaw naman? Tanong naman ni Uno sa kaibigan. Narinig kita kagabi na may kausap sa telepono. Sabi mo may kadate ka. Ayaw mo naman sabihin, kaya pumunta ako dito para makilala siya. Si Cass lang pala. Napabuntong hininga na lang tuloy sila. Ang romantic dinner sana na inihanda ni Uno ay naging friend dinner nilang apat. Makalipas ang ilang linggo at araw, ay mas naging malapit ang dalawa. Although hindi naman ninais ni Cass na mapalapit dito, ay sadyang feeling close ang lalaki. Tulungan na po kita. Sambit ni Uno sa mami niya. Napairap naman si Cass habang nakatingin dito. Kagagaling lang ng mami niya sa paggrocery, kaya naman marami itong dala ng mga pinamili. Pshh! Paepal ka na naman dyan. Nandiyan na si Manang oh. Pasikip ka lang dyan eh. Pagpaparinig ni Cass sa lalaki. Tita oh, inaaway po ako ng anak niyo. Pagsusumbong ni Uno sa mami niya. Natawa naman si Cass. Asik naman nakakampihan ka ni mami. Ako kayang... Cass, tama na yan. Para kang bata, ano ba? Hindi ka nahiya. Mabuti pa nga si Uno ay tutulong sa akin. Ikaw maghapon ka na dyan sa sofa. Wala ka bang work? Tanong nito sa kanya. Dahilan para maputol ang sasabihin niya. Mami? Hindi makapaniwala ang tanong niya dito. Halika dito. Tulungan mo kami dito mag-ayos ng ref. Manang, magluto na lang po kayo ng hapunan natin at maagang uuwi si Ricardo. Utos ng mami niya sa mga ito. Napabuntong hininga naman si Cass at napilitan na tumayo na sa sofa. Napatingin na lamang siya kay Uno at sinamaan ito ng tingin. Akin na yung plastic na yan. Sambit ni Cass kay Uno. Inabot naman ito ng lalaki. Ngunit bago pa makuha ng dalaga, ay agad nang itinaas ni Uno ang kamay. Dahilan para masubsob siya sa dibdib nito. Ano ba? Akin na kasi. Bakit ka kasi nangyayakap? Walang yakapan. Natatawang sambit ni Uno sa kanya. Namula naman sa inis si Cass. Mami oh! Cass, ano ba? Ang ingay niyo naman. Magliligpit lang eh. Saway ng mami niya. Natahimik tuloy silang dalawa. Para silang mga bata na nagsisikuhan at nagsasamaan ng tingin sa isa't isa. Maya-maya ay natapos na rin sila sa pagliligpit. O iho, sumabay ka na sa aming mag-dinner. Pauwi na yung papa ni Cass. Sabay-sabay na tayo. Aya ng mami niya dito. Salamat po. Pero kailangan ko pong umuwi ngayon eh. May meeting pa po kasi ako sa company. Sagot nito sa kanya. Ganun ba? Sige, ingat ka iho. Agad nang kinuha ni Uno ang jacket, saka nagpaalam sa kanila. Bye Cass, huwag mo ako mamimiss ha. Biro nito, na inirapan lang ng dalaga. Nang makaalis na ito, ay napabuntong hininga si Cass. Ay, salamat naman at wala ng epal na yun. Sambit niya. Natawa naman ang mami niya sa kanya. Alam mo anak, ang cute niyo tignan. Bakit hindi mo siya hayaan na ligawan ka? Actually, boto kami sa kanya anak. Mabait at maginoo. Guwapo, halos lahat nasa kanya. Ayaw mo nun? Bagay nga kayo eh. Isang in denial at isang super honest. Sambit ng mami niya habang nagpupunas ng mesa. Pero mami, nakakainis kasi siya. Isa pa, hindi maganda ang una naming pagkikita. Kaya sa tuwing nakikita ko, nahihiya lang ako dahil sa nangyari noon. Ano bang nangyari noon at hiyang-hiya ka? Pili ang tanong ng ina. Mami! Natawa ang mami niya sa kanya. Alam naman na kasi nito ang nangyari dahil sa madaldal na si Uno. Pero anak, kung ako sa'yo, papakiramdaman ko ng sarili ko kung mahal ko ba si Uno o hindi. Ayoko naman pangunahan ka. Pero pakiramdam ko,
ay may nararamdaman ka rin sa kanya. Ayaw mo lang aminin. Sambit ng ina. Natahimik naman si Cass dahil dito. Sa katunayan ay hindi niya rin alam. Hindi niya maintindihan ang sarili. Mahal ko na ba talaga si Uno? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Cass nang makita ang lalaki sa kaharap na table. Miss Cass, siya po si CEO. I know. Putol niya dito. Nakangiti lamang si Uno sa kanya. Ngayon kasi ang labas ng endorsement nila sa media, kaya naman nakipagkita sila kasama ang CEO ng kumpanya. What is it, Miss Cassandra? Nakangising tanong ni Uno sa kanya. Mahahalatang nag-aasara lang ito sa kanya. Na bad trip naman ng dalaga dahil hindi man lang niya alam na ito ang CEO ng kumpanya. Psst. Inisasambit nito sa kanya, saka tumalikod kay Uno. Nataranta naman si Uno at hinawakan ng kamay nito. Okay, sorry. Please don't be mad at me. Okay, sorry. Sorry na. Paulit-ulit na sambit ni Uno sa kanya habang nananatiling nakatalikod si Cass. Hindi naman nagsalita ang babae at hinayaan lamang ito. I'm sorry. Please don't be mad. Who told you I'm mad? Tanong ng babae. Agad na nagliwanag ang mukha ni Uno na animoy nabunutan ng tinik. So you're not mad at me anymore? Tanong nito sa kanya. Tinanggal na nito ang pagkakahawak kay Cass. Kinuha naman itong pagkakataon ni Cass para makatakas sa lalaki. I hate you! Sigaw niya sa lalaki at mabilis na tumakbo. Nawala ang ngiti sa labi ni Uno at hahabulin pa sana si Cass. Wait! Sir Uno, tawag po kayo ni Mr. Madrigal. Sambit ng kanyang sekretarya. Napatingin pa siya ulit kay Cass. Umanda ka sa akin mamaya. Sa isip-isip niya, saka nagtungo na sa opisina ng daddy niya. Sa kabilang banda naman ay natulala naman si Cass habang nasa kwarto niya. Day off ng mga kasambahay nila ngayon at umalis din para sa business trip ang mga parents niya. Basically, siya na lang ang natitira sa bahay ngayon. Ay, kaantok. Sambit niya sa sarili. Maya-maya ay napansin niya ang tumatawag sa kanyang cellphone. Napakunot noo siya nang makita ang pangalan ni Uno dito. Ano na namang kailangan ng taong to? Sa isip-isip niya. Hindi niya ito sinagot at tinignan lang ang mensahe nito. Open the door, babe. Please. Napataas ang kilay niya. Babe mo mukha mo. Sino ba siya? Sa isip-isip niya, saka napahiga hanggang sa unti-unti niyang ma-realize ang mensahe nito. Fuck! Nandito siya? Agad siyang napatayo sa kama at napatakbo pababa. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya si Uno. Are you mad at me? Bungad na tanong nito sa kanya. Ha? Hindi magawang makasagot ni Cass sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa pinto ka pa? Bakit ka nakapasok? Takang tanong niya dito. May susi ako ng bahay niyo, Cass. Binigyan ako ng mom mo. But I don't have spare key ng room mo. Kaya nag-message ako. Sagot nito. Napairap siya. Nabuksan ko na. Sasarado ko na ulit. Bumalik ka na kung saan ka galing. Mataray ni sambit niya dito. Akma na sana niya itong isasarado nang bigla siyang buhati ng lalaki. Napatili siya dahil dito. Tila ba'y kinabahan siya dahil dito. Hindi niya alam kung anong gagawin nang bigla siyang inihiga ng lalaki sa kanyang kama. No! Hindi mo makukuha ang pinakaiingatan ko! Malakas sa sigaw niya saka pinagsisipa ang lalaki na ngayon ay nasa ibabaw niya na. Nagulat na lamang siya nang hindi na gumalaw ang lalaki. Nasa pagitan ito ng mga paa niya. Habang nakasiksik ang ulo,
sa kanyang liig. You're not replying to my messages. I keep on calling you last night, but you won't pick up. Shit, I don't know what I will do without you, Cass. Please don't do this to me. Sambit nito sa kanya na animoy isang bata na inapi. Hindi nakagalaw si Cass. Tila ba'y ramdam niya ang bawat hinanakit ng lalaki sa kanya. Hinayaan niya lamang itong yumakap sa kanya at sumiksik sa kanyang liig. I'm not mad at you. Mahinang sagot niya dito. Then what? Naiinis na ako sa'yo. Para akong tanga. Pinagtatawa naman siguro ako dahil wala akong kaalam-alam na yung kumpanya mo na ini-endorse ko ay sa'yo pala. Sambit niya dito. No, I swear. Mas masaya nga ako eh. Dahil ikaw naman talagang gusto kong maging mukha ng kumpanya ko. Isa pa, gusto kong ikaw lang din ang kasama ko na magpapalago ng kumpanya natin in the future. Sambit nito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga paningid. Tila ba'y nawala na ang mga bagay sa kanilang paligid at sila lamang ang naroon. Napatingin na lamang si Cass sa labi ni Uno. Ganoon din ang lalaki. Napalunok muna ito sa kadahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Tila ba'y otomatiko ang kanilang mga galaw nang agad na mapakapit si Cass sa batok ni Uno. Habang nakaalalay naman ang kamay nito sa pisngi ng dalaga. Patagal ng patagal ay mas palalim pa iyon hanggang sa mapahinto sila at naghabol ng hininga. Cass, will you marry me? Biglang tanong ni Uno sa kanya sa pagitan ng mabibigat na paghabol nila ng hininga. Huh? Gulat na tanong ng dalaga sa kanya, dahilan para magising ang lalaki. Agad itong napatayo. Oh shit. Please forget what I said. I'm sorry. Tila ba'y frustrated na sambit ng lalaki. Napaupo sa kama si Cass at nakakunot noo. Why? What do you mean forget? Takang tanong ni Cass. No shit. Just forget it, okay? I'm sorry. Sambit ni Uno. You don't want us to get married? Kunot noong tanong ni Cass. Huh? No. It's not like that. Mas lalo tuloy na frustrate ang lalaki. I'm sorry, okay? I didn't mean to ask you so suddenly. This is not how it is supposed to happen. Sino bang lalaking gusto mag-propose sa ginoong setup? I want to give you a magical proposal, Cassie. I'm sorry. Bigla na lang lumabas ang mga salitang yun sa bibig ko. Sambit ni Uno. Sandaling natigilan si Cassie, saka malakas na natawa. Napatingin naman si Uno sa kanya. Bakit? Nakakatawa ba na gusto kita makasama habang buhay? Napayuko si Uno. Nahihiya na tuloy siyang humarap dito. Maya-maya ay nagulat na lamang siya nang nasa harapan na niya si Cassie at hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi. Why are you even bothering about that? Mas maarte ka pa sa akin eh. Ang importante ay napasay yes mo ko. Sambit nito sa kanya. Napalaki ang mata ni Uno sa kanya. What do you mean? Tanong niya dito. Inulanan ng isang halik ni Cassie ang tungki ng ilong nito. I love you, Uno. Sambit ni Cassie dito. Hindi naman makapagsilita ang lalaki at tila ba ay hindi makapaniwala sa narinig. Napanguso tuloy ang dalaga. Wala man ng pagsagot dyan? O gusto mo bawiin kung sinabi ko? Agad na nagising si Uno. No. Please. Huwag mong bawiin. Sambit nito sa kanya, saka siya niyakap ng mahigpit. I love you, Mercas. Shit. If I'm dreaming, please don't wake me up. Sambit nito sa kanya. Natawa tuloy si Cass sa kanya. Oh my God! Did you hear that? Nagulat silang dalawa nang marinig ang malakas na tili ng kanyang mami sa likuran. Nag-appear pa ang mga ito. Mom? Takang tawag ni Uno.
Good job, anak. Sambit naman ng daddy nito. Mami? Akala ko po ba bukas pa kayo? Takang tanong ni Cass sa mga ito, saka humiwalay sa lalaki. Napaaga kami at kasama namin sina best friend, kaya napag-isipan namin na dito na tayo mag-dinner. Kaso narinig namin ang ingay niyo dito, kaya napatingin kami. Ay Diyos ko, sa wakas anak! Umamin ka na rin! Sagot ng kanyang ina na nakahawak sa kanyang kamay at kilig na kilig. Natawa naman ang mga ito dahil sa tuwa. Habang ang daddy ni Cassie ay binalaan agad si Uno na ikinitawa ng ama nito. Hindi na maintindihan ni Cassie ang mga sumunod na nangyari. Dahil kanya-kanyang plano na ng mga ito para sa kanila ni Uno. Ay mare, kami nang bahala sa kasal ng mga ito. Saan niyo ba gustong ikasal, iho? Tanong ng mami ni Cassie sa lalaki. Po? Hinampas ng daddy ni Cassie si Uno. Huwag mong sabihin wala ka pang balak. Pinanlakihan siya nito ng mata. Natawa na lang tuloy si Cass. Maya-maya ay lumapit naman ang mami ni Uno sa kanya. Kami naman iya ang bahala sa honeymoon niyo. Saan ba gusto? Doon kayo sa Korea? Palamig doon at paniguradong makakarami kayo. Pili ang sambit nito sa kanya. Hindi tuloy alam ni Cass ang magiging reaksyon maliban sa pagtawa. Ilang buwan lamang ay naplansya na rin ang plano. Ikinasal sila dito sa simbahan dito sa Pilipinas at kinagabihan naman ay nagtungo sila sa Japan para doon mag-honeymoon. Balak rin kasi mamasyal dito sa lugar at mangolekta ng mga action figure at mag-cosplay. Isang maligayang gabi ang pinagsaluhan nilang dalawa. Hindi lamang isa o dalawa, bagkus ay hindi na nila mabilang kung ilang beses nilang ginawa ito. Ni hindi na nila namalayan ng oras dahil enjoy na enjoy nila ang isa't isa. Wala namang iba pang mahihiling si Uno. Pagmulat niya ng kanyang mata, ay ang kanyang asawa ang bumungad sa kanya. Hinalikan niya ang hubad nitong balikat bago bumangon. Siya na rin ang nagluto ng kanilang agahan. This is a dream come true. Ang kulang na lang ata ay ang mga anghel na tatawag sa kanya ng daddy. But it's okay. Sigurado kung uuwi kami sa Pilipinas na may laman ng tiyan. Sa isip-isip niya habang malawak ang ngiti. Wakas. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.